Sa verse 1, pakinggan mo, Yahweh, ang aking pagdaing, ang aking panaghoy, sana'y bigyang pansin. Aking Diyos at Hari, karahingan ko'y pakinggan, kapagkat sa iyo lang ako nananawagan. Sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Ikaw ay Diyos na di nalulugod sa kasamaan, mga maling gawain di mo pinapayagan. Ang mga palaloy di makakatagal sa iyong harapan, mga gumagawa ng kasama ay iyong kinasusuklaman. Pinupuksa mo, Yahweh, ang mga sinungaling. Galit ka sa mamamatay tao at mga mapanlamang. Ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ika'y sambahin ko sa templo mong banal. Luluhod ako tanda ng aking paggalang. Patnubayan mo ako, Yahweh, sa iyong katwiran. Dahil napakarami ng sa aking umahadlang. Landas mong matuwid sa aking paalam, upang ito'y aking laging masundan. Ang mga sinasabi ng mga kaaway ko'y sinungalingan. Sa loobin nila'y pawang kabulukan, parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. O Diyos, sila sana'y iyong panagutin, sa sariling pakana, sila'y iyong pabagsakin. Sa dami ng pagkakasala nila sila'y iyong itakwid, sapagkat paghimagsik sila at mga suwail. Ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan, at lagi silang aawit ng may kagalakan. Ingatan mo ang mga sa iyo'y nagmamahal upang magpatuloy sila, ika'y papurihan. Last verse po, pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila sa iyong pag-ibig. Amen po. Panginoon, minsan pa ito yung araw na ginawa ng ating Diyos para po siya ating purihin, dakilain, pagsilbihan. At muli ay andun nga po na namnamin ang kanyang mga salita sa pamagitan ng ating pag-aaral. Salamat po sa kung saan ay meron po tayong 16 na participant ngayon, at nawa po ang Diyos ang siyang mangusap sa bawat isa sa atin. Matuon ang pansin sa bawat isa, ano man pong ating ginagawa, nawa ang Diyos po natin ay siya mangusap din po sa atin, kung saan ang kanyang mga salita ay ating pong pagninilayan. Tayo po'y manalangin. Diyos na dakila, makapangyarihang amang nasa langit, salamat mo po, Ama, sa bawat kapatirang narito, Panginoon. Sa platform na ito, God, na ikaw lamang ang sentro, at ang aking mga kapatid na nagpapatotoo dahil ikaw po ang Diyos na dakila, ang katapat ay patuloy nararanasan, O God, salamat. Salamat sa pagpapagaling, sa total healing, sa mga may karamdaman, gaya nga po ni Sister Shirley, Panginoon, na tunay nga po sa kanyang pagiging single parent, ikaw po ang kanyang magiging sandigan, ikaw ang kanyang magiging muog, ikaw ang kanyang magiging kalakasan, at yung kanyang pananampalataya, pananalig sa iyo, ang maging taglay niya upang sa gayon ay total healing. We are declaring total healing, Panginoon, sa kanya, Panginoon. Sa lahat ng procedure na naranasan niya, Panginoon, instrumento po ito upang ang ganap na kagalingan na lahat ng cancer cell sa kanyang katawan, Panginoon, ay mawawala. Dahil marami po ang nagkakaroon ng cancer survivor, at inaangkin na po namin na isa po ang kapatid namin ito na kung saan ay magsusurvive sa pamamagitan nga po ng instrumento ginagamit po ngayon, yung chemotherapy o namang procedure pa, at kasabay na po, Panginoon, spiritually ay kanyang pananampalataya at paglilingkod sa iyo ayon sa iyong pagkatawag sa kanya. Lord, salamat din po sa buhay po ng bawat kapatid namin na kung saan ay sa kanilang paghahanap buhay, sasamahan mo po sila, patuloy na ipoprovide ang mga pangangailangan nila, yung pong mga
kailangan nila na kung sa ipunan, Panginoon, ikaw po ang Diyos na magpapatuloy na magpapala, O Diyos. Sa buhay po na nga po saan ay aking mga kapatid na patuloy na ikaw pinagtitiwalaan, pinananaligan ay sumama ka po. Palagi sa tuwina at ipadama ang iyong kabanal-banalang presensya, O God, ay nasa kami, bawat isa sa amin. Dahil ito nga po, O Diyos, gaya ng po aming pag-aaralan ngayon sa buhay pong muli ni Haring David, na kung sa napakalaking impluensya, napakalaking encouragement para sa bawat isa sa amin, na kung saan ipinakikita mo kung paano nga po siya, Panginoon, ay naging malapit sa iyo dahil nga po sa ginawang ito ni Haring David, na kung sa ito po ihemplo po sa aming mananampalataya sa kapanahunan. Kaya po, O God, sa aming pong pag-aaral, patuloy na ikaw po magpalalim, magpalakas, at patuloy na magpataas ng antas yung spiritual frequency namin at yung aming spiritual status, na kung saan ay patuloy mo patatagin, patuloy mo palaguin, patuloy nga po na ikaw po ang magturo, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang po ako dahil kung ako lamang, wala po akong alam, hungkag po ako, pero sa kasapangyarihan na sabi nga po ng Isaiah, Panginoon, kami po ay magiging parang agila na lilipad ng lilipad. Andun nga po, O Diyos, kami tatakbo ng tatakbo, hindi mapapagod. Kami po ay maglalakad, pero hindi po kami madidisappoint dahil mayroon kaming espiritong umaagapay, sumasama sa amin, and we acknowledge, Holy Spirit, that you are behind us, before us, and beside us, Holy Spirit. Being our teacher, Panginoon, gawin mo nga po, Panginoon, ang binhi ng salita na aming pagninilayan ay maging matabang lupa ang bawat isa na puso namin, O God, na ito yayabong tutubo at ito po'y malalakaran namin ang lahat ng utos mo, Panginoon. Ibilas mo din po, O Diyos, ang aming mga kapatid na nagle-left na group. Naalala namin sila sa pananalangin, ano man po, O God, ang taglay ng kanilang puso at isipan, ikaw ang nakakaalam noon, o ano man naging kaabalahan nila, Panginoon, ikaw din po ang nakakaalam. Kaya po, Ama, kung paano ikaw ang Diyos na nag-umpisa sa gawain ito ng spiritual mentoring, Panginoon, na kung sa lumalakad na sa 5 taon o reaching sa 6 years, Panginoon, Lord, ikaw ang sentro nito. Ikaw ang nag-umpisa nito. Ginagamit mo lamang ang mga anak mo sa kapanahunan. Ito pang ito'y magpatuloy at mapagnilayan ng iyong mga salita. Kaya po, Ama, sa ngalan po na Panginoong Jesus, patuloy mo nga po, O Diyos, na bigyan mo kami ng patuloy na kababaang loob. Patuloy na unawa. Patuloy na pag-ibig, Panginoon. Patuloy na pagpapakumbaba sa iba ng harapan. Hindi po kami para magmataasan, kundi andyan nga po yung humility, humbleness, O God, na kung sa kaya mo kami nilikha mula sa alikabok ay upang manatili kami na kung sa ay magpapakababa sa iyong banal na harapan. Kaya Holy Spirit, patuloy na ikaw po ang kumilos, gumawa, manguna sa bawat isa sa amin. Sa pag-aaral namin ng salitang ito, Panginoon, taglayin namin, O Diyos, ang pag-iingat, proteksyon mo sa buong maghapon at sa bawat ginagawa namin. Pangunahan mo po kami, O Diyos. Salamat po. Dahil ito ang buhay ko, itinukomit ko sa iyo, na ito ang balikat ko, tungtungan mo. Dahil ito ang mga labi ko, Panginoon, na kung saan ikaw lamang po, gamitin mo lamang po, God. Lahat ng mabanggit ng labing ito, God, ay tayong mula sa iyo, Panginoon lamang. Hindi ko kaya ito, Panginoon, kaya ito po, nagpapakumbaba sa inyo na harapan, O Diyos, upang magpagamit sa iyo para sa iyo ikaluluwalhati. Dahil ito nga po ay Diyos na Espiritu. Hindi ka namin nakikita, pero andun nga po, Panginoon, na kung sa ay ginagamit mo ang bawat isa para sa ikaluluwalhati ng aming iyong banal na pangalan. Mga awitin, mga testimony, Panginoon, mga kung saan ay pagbabasa, Panginoon, lahat ng ito ay patungkol sa iyo. Kaya alam po namin, O God, your words will not be void. Ang salita mo hindi nawawala ng kabuluhan, Panginoon. At ito po ay may kapangyarihan para ikaw nga po ay patuloy na kumilos, gumawa sa bawat buhay po namin. At patuloy na ito po ay dumadaloy, dadaloy at dadaloy sa aming mga mahal sa buhay na hindi namin nakakasama sa ganitong mga gawain. Kasabay namin na pa kami nagpapalalim, nagpaaral ng mga salita, ay ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, mula po sa may edad hanggang sa pinakambata, ano man pong ginagawa ng aming mga mahal sa buhay, pinagkakabalahan, inaalala namin sila kung paano kami nasa presensya mo, God. Ingatan mo sila, proteksyonan mo sila, yung mga nagtatravel, yung mga nagtatrabaho, yung mga nag-aaral ng mga bata, Lord, ingapin mo po sila, samahan sila, empower them also, Panginoon. Kapangyarihan, ibalo na po sa kanila, yung pong wall of fire of protection will be always upon them, O God. Upang anumang untoward incident sa mga buhay po namin, hindi po namin maranasan dahil meron doon kami ng Diyos na mag-iingat, magbibigay proteksyon, O God, sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, sa iyong mighty name, O God. Ito po ang aming patuloy na dinadakil at luwalhati, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, sa mapagpalang umaga po, huli, mga kapatid. Tayo nga po ay nasa aklat ng mga awit. Kabanata 5, na kung saan munsampa ito po ay si Haring David po muli ang siyang sumulat. Kaya nga po maganda po yung kanyang sinasabi dito.
Kagabi nga po ay ito po yung aking pinag-aaralan na kung saan ay sa akin pong pag-meditate ay andun nga po. Salamat sa buhay ng at bawat isa. Na kung saan habang pinag-aaralan ko po, ito biglang nag-message nga po Sister Beverly na kung saan ay para po naman sa ating kababaihan na kung saan ay nag-as favor din po para po magbahagi. So ayun po, sa akin po pagbabahagi din kagabi sa Mateo na kung saan ay salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na kung saan kung ating nga pong pag-aaral at nililiit ay ang Holy Spirit po ang siya kumikilos. Ayan, sabi nga po dito sa verse 1, ako'y dinggin Yahweh aking Panginoon, sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon, ikong tumapatawag at nagpapatulong. Ano po, dito po sa verse 3, sabi niya dito, sa dapit umaga ang tinig ko'y dinggin, ang katuguran mo sa aking pagdaing, pagsikat ng araw, aking hihintayin. So makita po nito, kung titingnan po natin, sabi po sa NIV ng verse 3, in the morning, O Lord, hear my voice. Sa umaga, pakinggan mo ang aming tinig. Sabi nga po, you hear my voice. Sabi nga po, nakikita po natin dito yung determinasyon ng Haring ni David na kung saan hinahanap niya yung puso at mukha ng ating Panginoon. Na kung saan ay sabi nga po ay sa David umagi dinggin mo, tinig ko'y dinggin. Yung pagsusumamo po baga, na kung saan andun nga yung determinasyon ni David, nasa kung sa kanya mula sa kanya puso upang hanapin ang mukha ng ating Panginoon. Sabi nga po dito, David commit himself to sin, na kung saan commit niya talaga ang kanyang puso sa ating Panginoon. At meron po akong tatlong bagay na nakita dito sa verse 3. Na andun nga po unang-una, competent, na yung kumbaga nagtitiwala sa Panginoon na kung saan si David ay tiringgin niya yung kanyang hinaing at pagsamo. He will persist in prayer. Hindi andun nga po yung kanyang pusong panilalangin na kung saan po ay andun pinakikita na kung saan ay hindi siya mabubuhay nang wala ang ating Panginoon sa buhay niya. At ito po ay mararanasan din po natin. Na kung saan kung ating labi natin sisalipsikin, hahanapin ang mukha ng ating Panginoon, ay tunay na rin po ay makikita at magpapakita sa atin ang ating Panginoon. Kanina po umaga kasi meron din po akong nakita na kung saan ay pinakita ng ating Panginoon habang ako po ay nag-meditate ng kanyang salita. Nasa kumbaga nakita yun na po sa Jeremiah po baga yun. Nagsulat po kasi ako na kung saan ay pinakita ng ating Panginoon kung ating hapong hahanapin ang mukha ng ating Panginoon ay ando na kung saan ay hindi niya kumbaga ipapalin niya yung ating hiling at samo sa kanya. Hindi po yata dito na isulat. Kung saan nag-meditate po ako sa aklat po ng Jeremiah yon. Yung sabi nga po dito ay ito po yung naging message po niya kasi kanina nung ako ay nag-meditate na kung sa ito patungkol din nga po kung paano natin hahanapin ang mukha ng ating Panginoon. Sabi nga po niya dito, i-share ko lang po. Nangusap po kasi sa ating Panginoon kanina sa umaga ng aking devotion. Sabi nga po niya dito, sa verse 13 ng Jeremiah 29:11. Wag lang po tayo tumuha sa 29:11. Yung 30, sabi niya po dito, ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung pupusin ninyo akong hahanapin. So ito po yung message kanina na kung saan nabasa ko sa aking devotion at nakita ko din nga po dito yung ito po yung nais ni David. Kasi nga po ay dito sa verse 3 pinakita niya na dito na kung saan ay pagpapakita na kung saan ay sabi nga po ay dito sa verse 3 ay andun nga po na sabi nga po dito ay in the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectation. Nag-aantay siya na may magagawin ng ating Panginoon at ito po nakita natin na kung saan ay pinakita kay Haring David na kung saan sa kanyang paghahanap ay wala siya sa ating Panginoon na kung saan ay maririnig yung kanyang tinig ng pananalangin dahil andun nga po, he persists in prayer and not live without it. Hindi siya nabubuhay nang wala ang Panginoon sa buhay niya. So, ganoon din po tayo. Siguro, habang tayo lumalago na nakikilala natin ang ating Panginoon. Pangalawa pang nakita ko dito sa verse 3 ay, he will pray in the morning. Andun nga po yung pananalangin niya tuwing umaga at naandun nga po sa buhay niya ay na-orient po siya na kung saan ay ito po yung natural. Sa bawat umaga pananalangin natin ay andun na po yung natural thing to do. Each new morning calls for renewed dedication of ourselves to God. Sa bawat umaga ay binibigay po natin yung ating dedikasyon sa ating Panginoon. I'm so blessed nga po doon sa ating MWF na kung sa 3MM devotion na kahit tayo kakaunti
na kahit tayo ay hindi ko po alam, siyempre yun 3 a.m. na baka kasi naagaw tayo ng tulog, na inaagaw tayo ng ating kahinaan ng laman dahil hindi po na may naranasan talaga kahit nga po ang ating Panginoong Jesus nung siya ay nananalangin, yung kanyang mga disipulo, yung kanyang inner circle na kung saan ay natatagpuan niya si taimtim na nananalangin, ay natutulog na dadatat niya na sabi nga niya, hindi ba kayo makapagtiyaga kahit sa oras lang ng pananalangin? Kasi nga po 3 a.m. Kaya nga po sinasabi, mahina ang ating laman. Pero ang sabi nga po, kung tayo mananalangin, gaya nga po nito kaya nakita natin kay Haring David, he will pray in the morning. Sabi nga po dito, kung atin daw po ang buhay po natin ay laging na kung saan ay nakatalaga sa ating Panginoon every morning, ay andun nga po ng natural thing to do. Ito po yung kung saan ay sabi nga po, our prayer is our maintenance bilang isang mananampalataya. Maintenance na po natin ang pananalangin, kaya po anumang maganap mangyari sa ating kapaligiran, andun po na kung saan may kapayapaan tayo. At umaasa tayo na ang Diyos ay siya yung may magagawa, siya yung mag-i-intervene sa mga kaguluhang nagaganap sa ating kapaligiran. Sa mga sitwasyon na nangyayari sa ngayon, dahil nangako naman natin Panginoon, at ang sinabi niya, He is a God of grace, He is a God of control. Kaya yung nagaganap sa ating kapaligiran, yung tension na kung saan makikita po natin, nahahati nga po ang mga Kristiyano, may panog sa isa, may panog sa kabila. Pero tayo, na kung saan dapat sabi ko nga po, maging neutral lang tayo, wala tayong papaligan dahil ang Diyos po ang tunay na hukom na makakagawa ng lahat ng bagay. At kung tayo ay nag-maintain po natin ang prayer, nagtitiwala po tayo na ang Diyos ang may siyang gagawa. Nagkakaroon tayo ng inner peace, yung inner strength natin, inner joy na kung saan ay hindi tayo na-epektuhan sa mga nagaganap. Dahil bakit? Merong alam tayong Diyos na siyang gagawa at kikilos kung paano si Abraham noon nanalangin sa Doma at Roma na nagsosolo na kung sa'y nakipagdil siya hanggang sa habi nga po ay wala po ililigtas mo po baga Panginoon kung mayroon 54 na po hanggang sa maging 10 ay wala nakita ang ating Panginoon na matuwid. Hindi po natin sinasabi na tayo matuwid. Lagi tayo nagkakamali. Pero ang nakikita doon, ang ating progress dito ay tayo may pananalig at pananampalataya na Diyos ang tutugon sa ating mga panalangin. Meron tayong tagapamagitan through the grace of Jesus na kung sa inabayubay sa krus para sa atin. Ngayon, natitingnan natin ang ating Panginoon na tayo may ng ating Diyos Ama, na tayo may pananalig at pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kaya nga po tayo ay patuloy na ganito lumalago sa Kanya. Kaya po, andun po, sabi nga po, each new morning calls for renewed dedication of ourselves to God. Lagi daw po natin italaga, sabi nga po, lagi tayo manalangin, Lord, Holy Spirit, renewed, restore. Sabi nga po, paguhin mo, renewed, restore, renew our spirit unto you. Kaya yun po isang mahalaga ng panalangin sa ating Panginoon na tuwing umaga. Kung saan ay sabi ko nga po, ay nakakatulong na nga po ito sa akin. Nagigising ng ganong oras, 3 o'clock, mang una talagang hirap. Pero ngayon po, dahil atas ng Panginoon, yung MW at 3 a.m. devotion, na kung saan ay sabi nga po, ang ating Panginoon nga ay halimbawa niya, na kung saan ay meron pa siyang oras na magdamag, na nanganalangin. Doon sa Luke 1:35, na kung saan ay sa madaling araw na ginagawa niya siya nananalangin. So yun po yung napapalakas sa akin. Para nga po kagaya nito si Haring David, na kung saan ay sabi nga po ay oriented yung buhay niya na kung saan nakadalaga sa ating Panginoon at natural na sa Kanya na sa bawat umaga ay tatawag sa Panginoon at i-renew yung kanyang relasyon sa ating Panginoon. Sabi nga po kasi dito, may supporting verse dito sa renew ourselves. Dito po sa, tignan po natin sa Psalm 88, kaunti lang po itong kukunin ko, maraming verses po kasi may pakikita. Pero dito po sa Psalm 88:13, sabi nga po dito ay, pinakita po dito sa iyo, Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. So ito po si Haring David din, ako saan ay nagsasabi, na kung saan ito po'y pagpapakita. Marami pong supporting verses na kung saan si Haring David, ay andun nga po na siya, makikita po na siya po ay taong mapanalanginin. Kaya yun po isang halimbawa at pinakita din sa atin sa chapter 55 ng Aklat ng Mga Awit 16:17. Kay Yahweh hihingi ako niyong tulong, iniligtas ako sa mga linggatong, ang mga taghoy ko at mga hinaing sa bawat sandali sa kanya darating. At ang aking tinig ay kanyang diringgin. So ayun, ang kanya namang assurance na kung talaga sa bawat paglapit natin sa ating Panginoon, ay ang Diyos, nagtitiwala siya na siya ay tinutugon na katunghayang ating Panginoon. Number 3, nakita ko din po dito sa verse 3 na kung saan ay you hear my voice, o yung sinasabi nga po sa Tagalog na kung saan ay sabi nga po dito sa ating wika, sa wikang Pilipino, sa dapit umaga sa tinig ko dinggit,
Ang katuguran mo sa akin pagdaing, pagsikat ng araw, aking hihintayin. Ayan. Una nga po, sabi ko nga po, sa unang-una, kung paano mayroon reaction si David dito, confident siya na kung saan nagtitiwala siya, na kung saan ay narinig ng Panginoon ang kanyang tinig, at andun nga, nagiging matigasig pa sa kanyang pananalangin, na kung saan ay kahit hindi pa tinutugon, andun patuloy na hindi rin naging hadla. Pangalawa, nananalangin siya sa umaga upang yung kanyang buhay ay makinsaan ay ma-dedicate niya at ma-renew yung buhay niya para sa ating Panginoon. At pangatlo, ay he will wait in expectation. Nag-aantay siya, nag-expect siya na mayroon tutugon sa ating Panginoon sa kanyang katugunan, sa kanyang mga hinihiling at sinasamo. Sabi nga, and throughout the day, he will search for signs that God is at work in his life. So ito po yung pangatlong nakita ko sa verse 3. Ano po? He will wait in expectation for answer to his prayer. Nag-aantay po siya ng expectation sa katugunan ng kanyang panalangin at sa buong maghapon ay hinahanap niya yung sinyalis ng Panginoon na gumagawa siya sa buhay po niya. So, ganun ang kanyang pagtitiwala ng ating Haring David. Ano po? Sa kanyang pananalangin. Okay, dito po sa verse 5 and 6, ang ating pong chapter 5 ay mayroon lang pong 12 verses. Ano, so 5 and 6, ang mga palalot mo sa mga asal ay iyong itatakwil lang at kasusuklaman. Papararusahan mo yung sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Ayan, pinangakita nga po dito ay hindi po nananaig ang kasamaan sa mahabang panahon. Ano po? Kaya nga, sabi ko, God not only hates sin, hindi pa lang po sa nagagalit ang Panginoon sa kasalanan, but at also in some sense hates that who are perspicated in evil. Yung po baga nag-iisip pa ng masama. Ay inanda nga po ang kung saan hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. But on the other hand, sa ibang sampat, inamba namang nakatangian ng ating Panginoon. The Bible also reveals, nagpapakita ng ating banal na kasulatan ng manual ng buhay natin o ang Biblia, na kung saan ang Panginoon po natin ay minamahal din niya ang mga makasalanan. Nagmamahal din po siya. Reaches out to them in a compassion and mercy. Inaabot niya na kung saan ay may pagmamahal, may kahabagan, inaabot din niya yung mga kasalanan. Kaya nga po tayo ginagamit ng ating Panginoon para ibahagi ang mga salita sa mga tao na kung saan hindi kaibig-ibig, pero utos ng Panginoon, pahayag ang salita sa mga tao na kung saan hindi nakakakilala sa Kanya. Na kung saan minsan nga po nakapanlulumo dahil mahalagang perla, sabi nga po kasi mahalagang bato yung ating binabahagi ng asap salita ng ating Panginoon pag tayo nag-share ng salita niya. Kumbaga, andun nga po sinabi ng ating Panginoon sa isang parte ng kanyang kasulatan, huwag mong ihagis ang perla sa baboy at yuyurakan lamang yon. At yun nga po ay totoo. Yung kumbaga, andun nga na kung saan ay aabutin mo sila, ibabahagi mo yung salita ng Diyos, makikipag-deal sila, okay, pupunta po ako dyan, okay, di po, okay lang kayo pwedeng bisitahin. Okay, sige po, sister, sa ganito pong araw, pwede na po ako. Pag bisita mo doon, mukat mo, wala. Pag makita mo na andun ko na kung saan ay kung saan napunta. Ano po, pero sila po yung nag-deal, nasa ganung araw, pupuntahan mo. Ako po ay isang pangkaraniwan lamang. Siyempre, meron naman provision sa pamamasahe, yung effort mo, alis ka ng bahay, yung dedication mo na kung saan ay masaya ang puso mo. Lord, okay, magbabahagi ng salita mo, magpapray ka na, pero dadatnan mo, wala. Pero alam niyo po, last Saturday, ginawa ko po yun dahil yung nag-schedule. Sige po, sister, punta ka po dito ganung araw. Pagdating ko nga po, wala. So, sa akin po paglalakad, ay hindi naman po pinahintulot. Pumunta po ako sa iba pang kapitbahay. Ay lagi ko na po yung binibisita. Pwede po tayong sharing na lang po ng kaunti. Ay, sister, marami akong ginagawa. Ako po'y pagod, ako'y matutulog. Kaling po ako sa labas, ako po'y may pinamili. O hindi mo po yung mapipit. O sige po, sa susunod kailan po tayo pwede. Ay, sabi nila, ay sige, titingnan natin kung kailan. Wala silang, merong ganon na hindi naman, kasi kung pag-alisal mo, ayaw nila. At meron namang ready. Na kung sa eduk po na Saturday niya, hindi nga po, nabigo nga po ako, sabi nga, pero lagi naman ganoon ang paalala ng Panginoon. Anak, hindi naman ikaw ang iniiwan, hindi naman ikaw ang binibigo, kundi akong Diyos. So, ayun po yung assurance ng Panginoon. Pero hindi naman po, sa paglalakad ko po ngayon, meron naman po ready. Dahil nga po meron ka na doon sa barangay na yun, ay may nakita nga po isang konsihal na kung sa'yo naka-duty. O, Pastor Ray, pinupuntahan niyo, sabi niya ganyan. Umalis po. Oo nga po, wala po doon. Ay tayo po, pwede naman po tayo mag-aral. Ay, sige po, halika, tayo po. Halika, dito tayo. Ayun. Masaya ako dahil hindi po nasayang yung panahon at oras sa pinunta ko doon.
at naging bukas yung kanyang puso sa katalakayan ng mga salita. Pag tinatanong ko siya, ay upo nga pastora, ganito po ako, ganyan. O sabi ko, pwede po maulit tayo. Sabi, upo, bukas po kayo, okay po. Ako tuwing Sabado ay duty dito sa barangay kasi konsehal ng barangay. At kasi pag duty gano'n, ano lang sila. O ba, hindi sila makakaalis. So yun po yung ginagrab ko kasi ilan po yung konsehal ng barangay sa akin pinupuntahan na sa araw ng kanilang duty, ay pupuntahan ko sila kasi andun lang sila. Kung hindi sila busy, walang activities, andun lang sila. Ngayon ay focus naman po na ibabahagi na pag-uusapan namin at nakikilala niya ang Panginoon. Ano po? So yun po yun, na kung saan ay ginagawa po natin. Sabi nga po dito ay patuloy na kung saan ay sabi nga po, yun yung mga kung saan ay padama yung dahil nga tumatanggi sa salita ng ating Panginoon, ay sabi nga po, ating Panginoon hindi napagod ng pagbabahagi na kung saan ay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, marami nga po mga Saduseo, Pariseo, inaakusahan siya, pero hindi po yun naging hadlang para hindi niya ipagpatuloy ating Panginoon. At yun po, ang kapagbabahagi ng salita ng Diyos, at yun po yung ating makikitang ehemplo na kung saan ay alam po natin ang Diyos ay Spirit at tayo yung ginagamit. Kaya nga yung ba yung nag-share kanina, patuloy lang po tayo humingi ng karunungan na ibahagi, pakilala ang salita ng ating Panginoon. Ayan po rin sila. Ano po? Ayan, hallelujah. So, ayan. Sabi nga po ay, God is the one who loves sinner, reaches out to them in a compassion and mercy, and seek to redeem them from sin through the cross of Christ. At yun na tayo po yung gagamitin ng ating Panginoon para po yun sila ay magkaroon pa rin ng kaligtasan na meron po tayo. Kaya nga po dito ay pinakikita din po dito na sabi nga, God cannot condemn or excuse with the smallest sin. Hindi po hinahayaan, nakikita ng Diyos ng ating Panginoon, ng ating Ama, mula po sa maliit hanggang pinakamalaking kasalanan. Kaya nga, therefore, we cannot excuse ourselves for sinning only a little bit. Kaya nga po, hindi niya, dahil siya po yung dakilang hukom natin, siya yung, kumbaga, judge po natin, kumbaga, hindi daw po natin ma-excuse harapan ng ating Panginoon kahit maliit na kasalanan. Kaya nga po, andun, as we grow spiritually, our sensitivity to sin is increased. Nagiging, at habang tayo nag-aaral ng kanyang salita, nagiging sensitibo na tayo sa ating ginagawa, sinasabi, iniisip. Bakit? Kasi nga po, may Holy Spirit na tayo na kung saan, anak, huwag mong banggitin yan, anak, hindi tama yan, mali tayo sinabi mo. Kaya andyan nga po ang 1 John 1:9 na ating ire-repent. Na ating pong patawad po. Naging madulas po yung dila ko. Lord, patawad po, hindi ko nagawa yung bagay na yon. Lord, patawad po at tulungan mo akong maging malakas. Yung patuloy na ito po yung kung saan ay magawa po natin. Kasi nga po, kahit daw po maliit na kasalanan kita ng ating Panginoon, kaya dapat andyan nga po na lagi natin hingin yung lakas, kapangyarihan ng ating Panginoon upang hindi na po natin magawa yung ating pong hingin ng tawad sa Kanya. As we grow spiritually, as sensitivity to sin increases. Sabi nga po dito, ano nga po sa ating paglago? Ano na nga po baga ang nagaganap sa atin pag tayo nakagawa ng isang pagkukulang at pagkakamali? Ayan nga po na kung saan ay yun, nagpaghingi ng tawad. Sabi nga po, may mga kasama tayong naglap na group na sabi ko, Lord, kung meron pa na akong naging instrumento para po siya matisod, ay patawad po. Pero kailangan nga po, sa ating nagmamature, hindi na po dapat tayo matipisuhin, hindi na dapat tayo maramdamin, hindi na tayo kung saan ay dapat ay merong hinanakit at sama na loob, inggit, selos. Dapat patuloy na po habang tayo lumalago sa ating Panginoon, mga kapatid, ay patuloy na maging kawangis tayo ng ating Panginoon, magkaroon ng pang-unawa, pag-ibig sa kapwa natin. Hindi po yun tayo magkakaroon ng ay nanakit, galit at ginagamit ang pulpito para po magparinig sa mga bagay na kung saan ay siya lang po ang nakakakita sa atin na nagmamature, hindi natin yung napapansin. Bakit? Kasi yung puso natin malinis. Hindi natin ginagawa, wala tayong intention. Pero sa mga tao na kung saan ay walang nakikita, kundi pagkakamali ng kanyang kapwa, ayun po ang patuloy na ang panalangin po natin sa kanila. Kasi meron pong gano'n na kung saan ay post-seeker. Nakikita lang yung mapagkakamali ng kapwa, pero yung sarili na kung saan sabi nga po, yung salita ng ating Panginoon, ay nakikita mo ang butas ng karayom, pero yung butas ng palakol, hindi mo makita. Kaya po dapat, ganun po ang maging makita po natin. Sabi nga po, are you insensitive, unconcerned, disappointed, or remarkable?
Sabi nga po, as God make us aware of sin, kung paano ang Diyos na po natin kita ang bawat kasalanan natin mula po sa maliit hanggang sa malaki, we must be intolerant over it and willing to change. Kailangan po natin nahingi ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, ng kapangyarihan ng Diyos, Lord, paguhin mo ako. Kaya nga sabi nga po, pag tayo nagpe-pray, ano po, Lord, renew, restore my spirit, kung paano nga po tayo ay mahina dahil andito po nga po tayo sa mundong ito, kaya po tayo ay laging mananalangin sa ating Panginoon sa araw-araw natin pagluhog sa ating Diyos na kung saan hingin po natin na ma-renew, ma-restore ang ating mga espiritu. Ano yung palakasin patin tayo na kung saan para kung saan sa ating pong paglago ay andun nga po sa ating Panginoon ay na kung saan ay nagpapahubog po tayo. Ano? Kumbaga sabi nga po kung paano natin tayo sa araw-araw na panalangin, gaya nga po nito ni David, ano po, na kung sa humihingi po siya ng revival, humihingi po siya ng pagbabago, renewed, at nire-restore, nagpapadisiplina po tayo sa Holy Spirit. Sa pamamagitan ng pag-aaral po natin ng kanyang salita. Ano po? Kaya dito po sabi nga po, all believers should strive to be more tolerant of people, but less tolerant of the sin of in others and themselves. Ano po? Kumbaga, yung bibigyan tayo ng mahabang pang-unawa sa kapwa natin at sa ngayon din po sa atin po, sa ating mga sarili, gawin po natin na tayo ay maging kagaya po ni Haring David na lagi kung saan ay ipinakikita at alam niya yung kanyang pagkakamali. Hindi po niya ipinakikita kaagad sa kanyang ng kanyang sarili ang kanyang nakikita. Kumbaga, ibig ko sabihin ay andun nga pa. Sabi nga po dito, God gave us aware of sin. Ano, binibigyan po tayo ng Panginoon na kung ano yung ating mga pagkakasala. At binibigyan tayo ng Holy Spirit maknanak hindi dapat yun. So we must be intolerant toward it and be willing to change. Ayun, matuto tayo magbago sa buhay po natin kung paano tayo hinubog ng ating Panginoon. Sabi nga po ay strive to be tolerant, less tolerant of the sin in other and themselves. Ano po, po tayo maiwasan po natin makagawa ng mga bagay na hindi kung saan nakakalugod sa ating Panginoon. Ano po, dito po, sabi nga po sa verse 11, maganda po ito, isa din po ito sa kung saan ay sa akin devotion. Kasi po, pag po ako ay may linya ang akin pong Bible, pag nag-usap po ang ating Panginoon sa araw na yun, yung nilalagyan ko ng line, binuguhitan ko po at inilalagay ko pa yung date, at inilalagay ko po kung anong oras. So ito pong verse na ito ay kung saan ay sa verse 11, sabi nga po dito, ito po ay may date sa akin. Ito po ay September 26, 2017 na nangusap sa akin ng Panginoon sa pagdidevotion. Sabi po dito, ang nagtitiwala sa iyo magagalak, masayang aawit sila oras-oras, iyong iingatan niyo ang mga tapat ng dahil sa iyo'y lumigayang ganap. So ito po, nakita ko po dito sa ating pag-aaral ay meron po itong sulat na red na sinulatan po, underline ng pulang ballpen. Na kung saan ay dito po ay andun nga po, na tayo po ay tunay kung tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, andun yung inner joy. Ano po, masaya po tayo. Masaya lagi tayo umaawit sa ating Panginoon. Ano, yung mga awitin na kapagbibigay ng kapayapaan pag tayo naiawitan natin ng ating Panginoon. At andun nga po na ang Diyos natin, sabi nga po dito, iyong iingatan niyo ang mga tapat nang dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Ano, andun na kung saan ay katiyakan na iniingatan tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, pinagpapala mo o Diyos yung tapat, ang iyong kandilig, kanyang kalasag. Diba? Andun lagi ang pangako na ating Panginoon na kung saan kung tayo magiging matapat, kung tayo laging aawit, meron tayong inner peace, inner joy, inner strength. Andun yung sinabi na kung saan ni Haring David na pagpapala mo o Diyos yung pinagpapala mo o Diyos yung tapat, ang iyong kandili ay kanyang kalasag. Ano po? Na kung sabi nga, for surely Lord, you bless the righteous, you surround them with your favor as with shield. Ano? Yung po bagay tayo ay selyado ng pagpapalat kalinga ng ating Panginoon. So ayun po, masarap pong namnamin, masarap pong basahin, masarap pong i-meditate ang salita ng ating Panginoon. Sa anumang aklat na yan, doon sa mga history, ano po, doon sa Pentateuch, yung pong mula Genesis hanggang Deuteronomy, yung po yung history, ano po, yun nga po yung kung saan pinag-aaralan natin. Pero dito, habang lumalaog po tayo, dito po mga awit, ay isang bagay na kung saan ay nakakagalak. Dahil ito po, nakakagalak basahin, na kung saan ay karunungan ibinibigay sa atin habang minimeditate,
natin na kung saan ito po nawa patuloy nating malakaran. At yan nga po, pagtiwalaan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga po, sabi nga po na kung saan, sabi nga po, na kung saan, nagagalak nga po ako doon sa sinabi ng ating Panginoon doon sa kanina po sa kanyang mensahe kanina na kung saan akin po pag-meditate. Dito nga po sa Jeremiah, ulitin ko lang po, 29:30 na kung ako'y mahahanapin at masusumpungan, kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kaya patuloy po natin, every morning, kagaya po na paalala ito ni David sa Psalm 5, na tuwing umaga, ito yung kanyang hinahanap. Na tuwing, sabi po kasi dito, the secret of close relationship with God is to pray to Him earnestly every morning. Yung po yung sinasabi, our minds are more free from problems and then we commit the whole day to God. Pag daw po tayo nananalang, ang sekreto daw po ng malalim na relasyon sa ating Panginoon ay para lagi tayong manalangin ng buong puso tuwing umaga. At sabi nga po, sa umaga, ang kaisipan daw mo natin ay makakalaya sa mga problema. And then we commit the whole day to God. Itinatalaga natin yung ating buong sarili sa Panginoon at yung regular communication help us friendship and in certain necessary to strong relationship with God. Yung patuloy natin na kung saan ay regular na pakikipagniig sa ating Panginoon sa araw-araw, ay nakakatulong daw po na kung saan napapalapit tayo bilang kaibigan ng ating Panginoon at nagkakaroon tayo ng matibay na pakikipagniig sa Kanya. Sabi nga, we need to communicate with Him daily. Nagagawa po ba natin yung mga kapatid? Nung araw, hindi pa tayo Kristiyano. Nung wala pa tayong relasyon sa ating Panginoon, di ba? Sign of the cross ay panalangin na sa atin. Para bang ganun lang, ay, nakapanalangin ka na. Wala ka nang sanilita, kundi yun lang. Pero sa atin ngayon, dapat meron kang sinasabi, naawit ka natin na ating Panginoon. Dapat we need to communicate with Him daily. Sabi nga po dito, kailangan to magkaroon po tayo ng regular na oras para manalangin at mag-aral ng kanyang salita. Kaya yun po, itinuturo po sa atin ang ganitong mga attitude as we grow in the life of our Christianity sa Panginoon, sa ating Panginoon. Dahil marami pong itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya yun daw po, ang sikreto daw po para tayo magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon ay manalangin ng buong puso. Tuwing umaga o anumang oras na meron tayo na kung saan ibibigay sa ating Panginoon. Ayan po, purihin po ang ating Diyos. Sabi nga po dito, paalala, we need to communicate Him daily at magkaroon po tayo ng regular na oras para sa Kanya. Manalangin po tayo, Heavenly Father, merciful God. Thank you for your words that remind us, Panginoon, sa buhay po ni Haring David na kung saan, kaya ito po pinakikita mo kung bakit sinabi mo sa iyong mga salita, siya yung malapit sa puso mo dahil unang-una, lagi po siyang may oras at panahon sa pakikipagniig sa iyo, O Diyos. Lord, sa panahon ito, God, hindi pa isinisilang ayon pa ng Jesus. Padaahat siya po, sa kanya po nagmula kay Haring David ang binhi para maging tao ayon Panginoong Jesus na kung siya pala, sa kanya pa lang po, God, ay ipinakita na kung paano, O Diyos, ikaw ay sumasa kanya dahil sa kanyang pakikipagrelasyon sa iyo. Lord, gawin mo po kami kagaya niya. Gawin mo po na kami mapanalanginin, patuloy na may relasyon sa iyo, God. Anumang kaabalahan sa buhay po namin, dapat meron po kaming specific na oras para ikikatagpuin. Hindi po maging hadlang ang kapagurang pisikal dahil sa mga kung saan ay abala sa pagtatrabaho, ang mga kananayan, katatayan, na po magiging mo ng pagkakataon, bigyan mo ng pagkakataon na lahat na bawat isa sa amin ay magkaroon ng tama at regular na oras para ikaw po ay makaniig kaya po ni Haring David. Salamat, Ama, sa aming mga itinuro, sa bawat isa sa amin. At nawa po, ugat, sa bawat isang narito, ay ko po ay nangusap sa kanila ayon sa iyong naisin, O God. Sa iyong papurit pagsamba, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Papuri po sa Diyos sa buhay po natin. Back to you po, Ate Billie Jean.